soft launch ang ating unang press con para sa Traslasyon 2026. Ako po yung makakasama, Rizzo Mendoza mula po sa Radyo Veritas. At ako naman po si Brother Ote mula po sa Quiapo Church. Okay, bago tayo magsimula mga kaibigan natin sa media, syempre acknowledge po natin ang ating mga media friends na nandito po at ipapakilala natin ating mga panelists dito po sa ating press con ngayong umaga. Syempre, pinasasalamatan po natin ang ating mga kasama mula sa ABS-CBN, ABS-CBN TV, ABS-CBN Online, DZMM Teleradyo, GMA Integrated News, GMA News Online, Philippine Star, RMN DZXL, Remate Online, IBC TV 13, Abante, Manila Standard, The Manila Times, DWAR Radio, Philippine News Agency, DATV News, Malaya, Philippine Daily Inquirer. At nandito rin po ating mga friends mula sa Hanep Publication, DWW774, DWW774 Online at Press 1 PH. Kasama natin dito mali ang Manila Bulletin, Business Mirror, Remate, The Daily Tribune. Nandito rin ang ating mga friends mula sa Verifiers Online News, Agence France Press at TV5, Inquirer, DZWB, PTV4, PRTV News, Philippine Corps, Coast Guard. Manila Public Information Office, the Manila Police District, and the European Press Photo Agency. Maraming salamat sa ating mga media friends na nandito po at welcome sa ating press conference. At ating pong makakasama ngayon at ipakikilala maya-maya po at atin munang sisimulan ng ating press conference sa pamamagitan po ng ating opening prayer and opening message mula po kay Reverend Marion Brian Makiraya, ang President Deacon ng Quiapo Church. Magsitayo po tayo lahat para sa ating opening prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Yesus Nazareno, Ikaw na naglakad sa daan ng paghihirap para sa aming kaligtasan, samahan mo po kami sa pagpupulong na ito. Hinihiling namin ang iyong pagpapala sa lahat ng gagawing paghahanda at pagpapahayag ngayon. Naway maging daan ito upang gabayan ang aming mga kapatid patungo sa mas malalim na pananampalataya, pag-asa at pakikiisa. Ikaw na nabubuhay at naghahari kaysa ng Ama at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat. Yan po si Reverend Marion Brian Makiraya, Resident Deacon ng Quiapo Church. Okay, at bago po magsimula ang ating press conference, ilang paalaala po sa ating mga media friends. Sa mga media friends natin na wala po mga media kit na hawak ngayon, huwag na po kayong tumayo. After po ng ating press conference, pwede kayo mabigyan po ng mga media kit mula po dito sa Quiapo Church. At syempre, paki-silent mode po ang ating mga mobile phones. At pakilala na rin po ang ating pag-uusap kung meron po tayong mga importante during the session po. Okay, at simulan na po natin ang ating press conference sa pamamagitan po ng ating pagpapakilala. Siyempre, dapat natin makilala yung panelists natin ngayong hapon para sa ating press conference na gagawin po ni Brother Otet mula sa Quiapo Church. Muli, maraming salamat po sa ating mga media partners. At syempre, kasama natin ang ating mga panelists for today. Kasama natin, syempre, ang City Mayor of Manila, Honorable Mayor Francisco Isko Moreno de Dumagoso. Still waiting po tayo from MPD, pero sa ngayon, kasama po natin ang mga parochial vicars ng ating Quiapo Church. We have Reverend Father Robert Arellano. Kasama rin po natin ang isa sa mga parochial vicar ng ating Quiapo Church. Kasama po natin si Reverend Father Jonathan Mojica. At syempre, ang ating rector at parish priest ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, andito po si Reverend Father Jade Licuana. Okay, maraming salamat Brother Otet. At ngayon naman atin pong ipakikilala si Reverend Father Robert Arellano, LRMS spokesperson po ng Nazareno 2026 for the general presentations
para sa ating Nazareno 2026. Magandang hapon po sa inyong lahat at malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ako po si Reverend Father Robert Arellano, LRMS, at kagaya nung nakaraang taon, ako pa rin ang naging spokesperson para sa ating pagdiriwang sa Nazareno 2026. At narito tayo sa araw na ito upang sagutin ang dalawang mahalagang katanungan. Ano ba ang mga mangyayari o magaganap sa ating pagdiriwang at ano ang ating mga inaasahan? Alam po ninyo, taon-taon ang simbahan ng Quiapo ay dinudumog ng mga tao, hindi lamang upang masaksihan kung ano ang nagaganap dito. Subalit ang mga taong pumupunta sa Quiapo, dala-dala ang kanilang mga pangarap at panalangin sa buhay. Ito ay paraan at pagpapakita ng kanilang masiding pagmamahal sa ating Panginoon. At nagaganap ang makasaysayang tagpong iyon dito sa Quiapo, sa lungsod ng Maynila. Kaya nga po, patuloy pa rin tayo sa pag-anyaya sa bawat deboto at sa mga taong nais makabahagi ng ating pagdiriwang na tuloy-tuloy pa rin ang ating debosyon na ating ipinapakita sa pamamagitan ng traslasyon at isinasagawa nagpapatuloy hanggang sa ating pagmimisyon. Dahil naniniwala kami na ang kaganapang ito hindi lang natatapos sa prosesyon o sa pagdiriwang tuwing ika-9 ng Enero, kung hindi pagpunta natin sa ating mga bahay, sa ating komunidad, dito nagaganap ang tunay na laban. Dito ipinapakita ang ating misyon. Para sa taong ito, tayo ay patuloy na nagkakaroon ng iba't ibang mga gawain. At sa Nazareno 2026, ito po ay nakapaloob sa 10 araw. Mula December 31 hanggang kapistahan ika-9 ng Enero. At ang aming layunin, lagi nating sinasabi, palalimin ang debosyon kay Jesus Nazareno, hindi sa rebulto. Pagsamba, hindi pagsampa. Ito yung malawakang panawagan namin taon-taon. Dahil kung inyong mapapansin, nagkakaroon ng maraming pagbabago taon-taon para sa ikabubuti ng bawat isa. Kung inyong mapapansin, magbigay tayo ng halimbawa mula sa dating pagdiriwang, ito ay ating tinatawag na translasyon, ngunit ngayon, ito ay tinatawag nating Nazareno. Dati, tinatawag natin ang imahen ng Black Nazarene, pero ngayon, pinatutungkol natin ito bilang Jesus Nazareno. Kaya nga taon-taon, tayo ay nagkakaroon ng mabuting pagbabago para sa ikabubuti ng bawat isa. At ang aming dalangin, ang palalimin ang debosyon kay Jesus Nazareno, ang pananampalataya sa nag-iisang Diyos, Diyos na banal at makapangyarihan. Kaya ang tema natin para sa taong ito, dapat siyang tumaas at ako na may bumaba. Hango sa John 3 verse 30. Na ang ibig sabihin nito, kagaya ng mga daang taong panawagan namin, ang tunay na sentro at bida ng selebrasyon ay si Jesus Nazareno at hindi ang mga deboto. Ang mga deboto sa pagpapahayag ng ating pananampalataya, tayo ay nagpapakumbaba upang iangat ang tunay na makapangyarihan, ang tunay na sa atin ay magliligtas. At yan ay walang iba kung hindi si Jesus Nazareno. Kaya ang aming malawakang panawagan din, naway sa pagdiriwang natin ng Nazareno 2026, ang tunay na makita, ang tunay na maramdaman ay ang ating mahal na poong Jesus Nazareno at hindi ang mga taong nakasampa, hindi ang mga taong umaakyat, kundi ang mga taong sumusunod sa alituntunin ng simbahan at higit sa lahat, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po, patuloy ang ating misyon na ipagdiwang sa pamamagitan ng banal
maayos at ligtas ang kapistahan ni Jesus Nazareno. Tatlong mahalagang salita: banal, maayos, at ligtas. Hindi lang po ito simpleng salita na aming hinango. Sa bawat salitang pong iyan, may mga nakapaloob na hanay at institusyon para masiguro na ang ating misyon ay ating maaabot. Magbigay tayo ng halimbawa. Banal. Sa likod ng salitang banal, nandyan sa loob ang mga grupo, ang simbahan ng Quiapo Church upang mapanatili ng ating pagdiriwang ay magkaroon ng tunay na pagpapahayag ng pananampalataya. Sa usaping maayos at ligtas, naririto ang mga hanay mula sa unit ng ating pamahalaan, ang ating mga volunteers, both private and public, men in uniform, local government, na nagtutulungan para sa iisang diwa, maging maayos at matiyak na ang bawat isa ay ligtas sa pagdiriwang. Kaya nga, sa mga sandaling ito, nais naming ibahagi sa inyo sa 10 araw na pagdiriwang ng Nazareno 2026, may 3 pangunahing activity area na kung saan magaganap ang iba't ibang selebrasyon o yung tinatawag nating pagdiriwang or activities. Meron tayong mga pagdiriwang na ginaganap dito mismo sa loob ng Quiapo, sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Meron din tayong gawain sa Quirino Grandstand at yung ating traslasyon na mamaya po ay ipapaliwanag sa inyo ang ruta po natin. At sa atin pong nakikita dito, sa loob po ng simbahan ng Quiapo, dito po ay magaganap pa rin po ang ating Thanksgiving procession. At ito po ang mga petsa, no? Sa December 31, 2025, ito po ay Wednesday, ang Thanksgiving procession po natin, ang assembly. Usually ito po ay nagaganap sa December 30. Yung 12 midnight, pagputok ng December 31, bilang tanda ng ating pasasalamat sa mga grasya at biyaya na ipinagkaloob sa atin ng mahal na poong Jesus Nazareno. January 2 to 6 ay magaganap naman ang mga barangay visitation na kung saan ang mga pari dito sa Quiapo Church, nagkakaroon tayo ng mga misa sa mga barangay na nasasakupan ng ating parokya. At pagdating naman sa January 3, ito po ay Sabado, sa ganap na 1:30 p.m. ay magaganap ang replika at estandarte blessing. Ito po ay isang araw lamang at kagaya last year, ito po ay magaganap sa Quezon Boulevard. At pagdating po ng January 7, ito po ay Wednesday, magkakaroon po tayo ng final press conference sa ganap na 9 ng umaga. At sa hapon naman po, ang pabihis sa poong Jesus Nazareno. Pagdating po ng 8 ng Enero, patuloy pa rin po na magaganap ang mga misa nobinaryo. At ito po ay magsisimula dito sa loob ng simbahan sa ganap na 3 ng hapon. At tuloy-tuloy po ito hanggang 11 ng January 9. Ito po ay sa loob ng ating simbahan. Pero ang atin pong Vigil Mass, na January 8 pa lamang po, ay nasa Quirino Grandstand na tayo. Pagdating po ng alas 12, ay magaganap ang ating Misa Mayor. At ang ating Misa Mayor ay pamumunuan ng lubhang kagalang-galang ang dating pura paroko ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, Most Reverend Rufino C. Sescon Jr., DD, Bishop of Balanga, Bataan. At ang ating pong troop sending ay magaganap January 7. Ito rin po ay ang misa para sa ating mga volunteers at ang simula ng ating pahalik. Sa January 8, Lunes, magkakaroon ng band parade
may panalangin sa takipsilin at kagaya ng aking nasabi, magkakaroon ng programa at pagdating ng alas 12 ay ang misa mayor. Ngayon po, para naman sa ruta ng ating traslasyon, ay tatawagin natin ang aking kapatid na si Kuya Alex Irasca para ipaliwanag sa atin ang ruta para sa ating traslasyon. Magandang hapon, Mayor, ang ating mga kaparian sa pangunguna ni Father Jade, ang ating Kurat Taroko at sa mga kapatid sa Bidya. Ang ating pong Fiesta 2026 ay gagamit po ng kaparehas na ruta simula po nang matapos ang pandemya. Ito po ay ang ruta na dumadaan ng Ayala Bridge. Tulad po ng mga nagdaang taon, ito po ay dadaan ng 3 parks and plaza. Ang Luneta, ang Plaza del Carmen at Plaza Miranda. 3 po itong flashpoint na ating tinitignan. Tatawid din po ito ng 7 tulay. Ang tulay ng Ayala, Palangka, Arlegui, Carcer, Raon Extension, Guzman, at Hidalgo. At dadaan din po ito sa isang underpass sa Quezon Bridge. Sa kabuuan, ito po ay dadaan sa 18 national and city roads. Mula po sa ating Quirino Grandstand, ito ay kakanan ng Katigbak Driveway. Dediretso po ito sa Padre Burgos, kakanan ng Ayala Boulevard. Tatawid po ito ng tulay ng Ayala. At pagtawid po ay kakaliwa ng Carlos Palanca. Kakanan ng Quezon Boulevard Service Road. Kakanan ng Arlegui. Kakanan sa Fraternal. Ito po yung unang masikip na kalsada na ating papasukin. Kakanan ng Vergara. Kakaliwa ng Duque de Alba. Kakaliwa ng Castillejos. Kakaliwa ng Parnesio. At lalabas ulit ng Arlegui pakanan papuntang Legarda. Pagdating po ng Legarda, ito po ay kakaliwa at kakaliwa muli sa Concepcion Aguila. Sa dulo po ng Concepcion Aguila, naroon ho ang tulay ng Carcer at dun po tayo kakanan. Matapos po ng maiksing kalsada ng Carcer, tayo ay kakanan sa Hidalgo, sa may MLQU po ito. At aabot na ho tayo sa Plaza del Carmen para ho sa ating tradisyon na dungaw sa simbahan ng San Sebastian. Matapos po ng dungaw, tayo ho ay kakaliwa sa Bilibid Viejo. Kakaliwa sa Hill Puyat o Raon Extension. Kakaliwa sa Guzman. At kakanan sa Hidalgo, patawid ho ng tulay ng Hidalgo. Paglabas po ng Quezon Boulevard, tayo ay kakaliwa sa Service Road. Kakanan sa Palangka sa ilalim ng underpass ng Quezon Bridge. Malagpaso ng Quinta Market, tayo ay kakanan sa Villalobos hanggang makarating po tayo sa Plaza Miranda, papasok ng simbahan ng Quiapo. Sa kabuuan, ito po ay umaabot ng 5.8 kilometer. May pakiusap po sana kami sa ating mga kapwa deboto at nananampalataya na ang naturang 7 tulay ay ingatan natin. Hindi po ito dinesign para sa standby ng mga tao. Sana ho ay walang naka-standby dito habang wala pa ang posisyon. Kasama na rin po rito ang Quezon Bridge kahit hindi ho ito dadaanan dahil sa ilalim nito dadaan. Ang Ayala Bridge po, pinakikiusapan ho natin ang lahat sa Ayala Bridge at ang mga approaches ng kalsadang to sa may Casal, Legarda, Carlos Palanca na kung maaari ay huwag sana nating salubungin ang andas sa pagbaba ng Ayala Bridge at mag-abang na lamang tayo sa kanto ng Quezon Boulevard o Concepcion Aguila. At kung gusto nating sumama sa posisyon pagbaba ng Ayala Bridge, sana po ay sa likod tayo ng City Hall Manggaling o sa Ayala Boulevard. Sa mga kalsada po ng maliliit na Arlegui, Fraternal, Vergara, Duque de Alba, Castillejos, Parnesio, Concepcion Aguila at Carcer,
Pinapakiusapan po natin ang mga mamamasan, ang mga deboto at nananampalataya na hindi naninirahan sa loob ng mga komunidad na ito, na sana ipaubaya na lamang natin sa kanila na mga naninirahan dito ang loob ng komunidad at pangangasiwa dito. Sana po ay hayaan na lamang natin ang mga iyos at balangay na may naitalagang mga siwa sa pag-usad ng andas sa mga kalsadang ito upang bumilis po sana ng bahagya ang ating prosesyon. Ang lahat po ng kalsada within the route along the adjacent road ay isasara sa lahat ng uri ng kalsada, liban na lamang po ito sa mga sasakyan na ginagamit for official and emergency use. Bubuksan po ang mga naturang kalsada sa ating ruta matapos po itong madaanan at malinisan ng mga nakasanayan ng basura sa kalsada. Sa pagpasok po sa ating simbahan, pinakikiusap po ang lahat na ang daanan po lamang natin ay sa Carlos Palanca at Villalobos. Kung kayo po ay may mga dalang gamit, pinapakiusap po namin ang nasana ay maunawaan ninyo na kayo ay dadaan sa mas mahigpit na security measures na gagamitan ho ng mga baggage scanners. Ang nakagisa na po nating pagpupugay o pahalik sa Roas Boulevard as a grandstand ay dadaan sa Roas Boulevard via Calao Extension. Para po matiyak na ang mga naturang ruta ay naaayon at ligtas sa anumang problema, sa November 25, 5 a.m., magaganap po ang ating walkthrough route inspection. Kaugnay naman po ng ating mga pakiusap sa ating mga kapwa deboto na mga do's and don't po para sa pagdiriwang na ito. Pinapakiusapan po natin ang lahat na tayo ay magkaisa at tumalima sa mga alituntunin ng simbahan at pamahalaan. Ang tema po natin ay naglalayong itaas ang ating mahal na Senyor, ang ating Panginoon, at tayo ay bababa. Sana ho ay totohanin natin na ang ating mahal na Senyor, ang ating Panginoon, ang nakikita at hindi ang mga deboto, ang mga iyos o mga mamamasan. Para po pangalagaan ang spiritual growth ng lahat, ang pakiusap po ay unahin ang magsimba at manalangin. Para po sa ating kalusugan, bagamat wala na po tayong pandemya, pinapakiusapan po rin ng lahat na kung maaari ay magsuot pa rin ng mga preventive face mask, gumamit ng hand sanitizer. Kung kayo po ay may lagnat na tumataas ng 37.5, sana po ay huwag na kayong sumama sa prosesyon para huwag kayong makahawa. Kung mataas po ang inyong blood pressure, sana po ay magsimba na lamang tayo sa pamamagitan ng ating social media feed o telebisyon. Kung may mga simptomas po ng sipon, ubo, LBM, sore throat, ipinapakiusap po sana namin na huwag na muna tayong sumama. Sa pagpupugay, pinapayagan po natin ang pagpahid ng panyo, subalit sana wala na po munang hahalik. Sa pangangalaga ng peace and order, sana po pinapakiusap namin sa mga nagtitinda, yung ating po mga ambulant vendor, na sana wala ho kayo sa ruta, wala ho kayo sa immediate vicinity. Doon na lamang po sana kayo magtinda sa mga peripheral road upang wag ho tayo makaabala sa ating posisyon. Pinapakiusap sa ating mga balangay, sa ating mga grupo ng mga mamamasan, na hindi ho natin pahihintulutan ang mga estandarte, ang mga malalaking replika, at sa mga kapatid po natin sa media, pinapakiusap po sana namin na wala ho tayong palili pa ring drone. Meron hong pinalaga ang AFP at PNP na yun lamang ang lilipad na drone sa buong proseso. Pinakikiusap po sa lahat ng magsisimba at makikisa sa pagdiriwang ng ating kapistahan, huwag na po tayong magdala ng backpack, ng mga talan at picnic materials. Huwag po sana tayong magdala ng hooded jacket, ng payong dahil makakasakit po ito at mga selfie stick. Pinapayagan po ang pagdala ng transparent jacket
at transparent na plastic bag para sa ating mga dumi. Para po sa kabuuang kondukta ng prosesyon, pinapayagan po ang pasanan, ang paghila ng lubid, ang pagsalya, ang pagpahid ng panyo o tuwalya, ang pagsampa sa likod kung saan nandun po ang krus. Subalit pinakikiusap po, mahigpit pong pinapakiusap na sana ay wala nang sasampa sa ating andas. Bilang pagpapatuloy po, ang ating bagong andas ay katulad pa rin po ng andas nitong nakaraang 2 taon. Ang layunin po nito ay maibalik ang nakagisnan sa mga nakaraan ng panahon na bukod tanging ang ating mahal na Senyor lamang ang nakikita at hindi ang mga iyos o deboto na nakatakip dito. Nakakatuwa po na sa nakalipas na 2 pagdiriwang, mas marami pong deboto ang nasiyahan sa pagbabago ng andas. Kaya ito po ay patuloy nating pinapaunlad. Sabi nga po, ito ay nasa proseso ngayon ng work in progress. Ang bago po sa ating andas, dati po ito ay may 3 malaking gulong lamang. Ngayon po ito ay ginawa ng 4 na gulong na parang puro gawa po ito sa gulong ng forklift. Dati po ito ay meron lamang timon para igiya ang andas. Ngayon po ay meron na po itong manibela kagaya ng isang normal na sasakyan. Patuloy ho namin pinauunlad ang ilaw, ang CCTV for monitoring, ang sound system at ang ventilation para ho maayos natin ang moisture. Para po sa kaalaman ninyo, meron pong mga itinalagang ihos sa ilalim ng andas para ho pangalagaan ang pagtitimon at ang buong ruta ng ating prosesyon. Sa ating prosesyon, pinakikiusapan ang mga deboto na huwag gumapang o lumangoy sa ulo ng mga kapwa deboto. Tinatalaga po ang lahat ng mga ihos na ibaba po ang mga kapwa deboto na magsasagawa nito. Mahigpit pong ipinapakiusap ng ating simbahan, ng ating kura paroko at ng ating mga kaparian na walang sasampa sa andas, liban lamang sa 2 gilid nito na may mga ihos na nandoon para pigilan ang mga sasampa sa andas. Lalong-lalo na pong ipinapakiusap na sana huwag sasampa sa bubong ng andas. Kaya po, pinakikiusapan namin ang lahat ng establishmento o bahay sa daraanan ng prosesyon kung meron kayong bubong o canopy na nakalawit sa kalsada. Kung meron man po kayong makitang mga bata na umaakyat sa inyong bubong at canopy, pakisaway na po ito at pababain dahil sa mas malamang ito po ay nagbabalak na sumampa sa bubong ng andas. Para sa kaalaman po ng lahat, ang record po ng mga major fractures o medical incident natin nitong nakaraang 2 kapistahan at mahal na araw ay pawang sa mga kabataang sumasampa sa bubong ng andas at lumulundag mula rito. Mainit po ang bubong kaya hindi ho tatagal ang taong sumampa rito. Ito ho ay napakataas, mahigit 3 metro po ang taas nito at kung lulundag ho tayo rito ay malamang masisira ho ang ating katawan. Kaya pinakikiusapan ho lahat, may krus po na may mahahawakan sa likod. Sana po ay doon na lamang tayo humawak sa ating andas. Huwag po sana nating salubungin ang prosesyon para mas maging maayos ang pagdaloy ng ating andas. Ang kapistahan po ng Nazareno ay dapat maging pagdiriwang, hindi pagpapakasakit o pagpipighati. Dalangin po namin at pagsusumikapan na wala sana tayong bibilangin papanaw, nasaktan, hinimatay o anumang aberya. Sana po ang bibilangin natin ay kung ilan ang mga kapwa natin na maayos na nakakita sa ating mahal na Senyor, sa ating traslasyon, sa ating misa, na may pag-asam na biyayang handog ng ating Jesus Nazareno. Panghuli po, malamang tatanungin ho ito mamaya, ang media designation
we will follow the same media designation last year. Ang Plaza Miranda, sa katabi po mismo kayo ng NPD station pwesto. Wala ho lamang sanang magtatayo ng inyong mga tent sa Mercury Drive canopy. Hindi na po ito ligtas. Ang inyo pong mga OP van at genset along Quezon Boulevard Service Road, makalagpas ng bridge approaches. Sa Luneta, dun pa rin po tayo sa nakagisna na natin, sa left side corner ng open field kung tayo ay nakaharap sa grandstand. Ang inyo pong mga OP van at genset ay sa service vehicle sa kanto ng Calao at Independence Road. Ang designation po ay kayo na po ang mag-usap kung sino ang pinakamalapit, sino ang nasa likuran. Marami pong salamat sa inyo lahat. Maraming salamat po. Yan ang ating mga paalaala po para sa ating mga deboto ng Pong Jesus Nazareno at paalaala ni Father Robert Arellano, LRMS, ang ating pong spokesperson ng Nazareno 2026 for General sa ating translasyon 2026. At syempre maraming salamat kay Kuya Alex Irasga, ang support ng ating procession committee, ang translasyon road. Ngayon naman po, ipakinggan po natin ang mensahe ng ating Hermana Mayor sa taong ito sa pangkapistahan ng Nazareno 2026. Ang kanyang mensahe para sa ating mga devotees, ating mga bisita na bibisita po sa lungsod ng Maynila. Tawagin po natin ang Mayor ng Maynila, Honorable Francisco Isko Moreno Dumagoso. Thank you. Good afternoon sa ating pong samahan sa media na narito at makakatulong ng simbahan na maimpormahan ng maayos ang ating mamamayan. I would like to also recognize Reverend Father Jade Licuanan, Reverend Father Jonathan Moica, Reverend Father Robert Arellano, and to the Manila Police District, to the city government officials who've been working hand in hand in the past days with the leadership of the church, ng ating Quiapo Church. Kami po ang inyong pamahalang lungsod. Kami po kung ano yung aming naitutulong sa maliit naming kaparaanan bilang pamahalaan, lokal na pamahalaan, ay siya ulit namin ibibigay sa pagdiriwang ng kapistahan ng Jesus Nazareno sa 2026. Kaya po kami na parito upang patuloy na maiparamdam sa ating mga kapatid sa buong Pilipinas. As we all know already na marami talagang dumadapo sa Quiapo sa araw ng kapistahan, hindi lamang mga taga Maynila, hindi lang taga Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga deboto talaga na maraming karanasan, personal experience sa pagiging deboto sa Jesus Nazareno dito sa simbahan. So muli, ito ay mga paunang paalala na nabanggit kanina. Kung may pagbabago, katulad din na nabanggit, ay meron pa tayong susunod na press conference a few days before that. But for now, as presented, yun po ang mga planong susundin, gagawin ng pamahalaan, gagawin ng simbahan, at iniikayat ng mamamayan at deboto ay sundin. Muli po, maraming salamat at magandang araw. Maraming salamat sa ating pong Mayor ng Maynila, si City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Okay, ngayon naman po ating bubuksan para sa ating mga kaibigan ng mga media na nandito. Pwede na po tayong magtanong kung meron kayong mga gustong linawin o mga questions. So per media, per reporter, isang question po muna bago yung follow-up. Pagbigyan natin yung mga lahat, yung lahat na gusto magtanong. Kaya one question, state nyo lang po yung inyong name and your media entity, kung taga saan po kayo, and your question. Any question po from media?
Andyan po yung ating microphone. Pwede lumapit doon sa kabilang side. Kung sino po ang gusto magtanong, nandito po si Father Jonathan, si Father Robert, Father Jay Decuanan, at nandito pa rin po ang ating mahal na mayor dito po sa unahan sa ating mga panelists. Sino po ang unang matapang na magtatanong ng question? Ayan, ABS-CBN. Mukhang wala na magtatanong dahil maliwanag na maliwanag. Maliwanag, sobrang liwanag. Yes po. Your name and... That's why ako, tama si Mayor, liwanag yung pa-explain ko sa atin na Sir Alex and Father Robert. Good afternoon po, ladies and gents. Jesse po from ABS-CBN. Siguro since wala po dito, or siguro, ayun, hindi pala. Si Brigadier General Abad sa MPD. Paano lang po yung sa deployment ng police natin or madaragan ba, Mayor? And at the same time, siguro po sa part naman ng church, though maaga pang sabihin, pero are we expecting could be same number or mas mataas pa last year? Parang ilan yung last year? I think 8 million yun. No? So possible bang masurpass yung number niya? Thank you po. Well, una, General Abad and the men and women uniformed personnel of Manila Police District were part of the planning and interaction and engagement with the leadership of the church. So they know already, and most of the MPD naman, kung Manila Police District, praktisado naman na tumulong at alalayan at gabayan yung ating mga debotong tutungo sa araw ng kapistahan at mga ilang araw bago maganap ang kapistahan. Second, yung definitely may manggagaling na mga pulis din na what you call augmentation. Manggagaling maaari sa rehiyon o sa ibang dako ng Metro Manila. But yan, I will leave it to the regional director of the PNP and the leadership of the PNP. Third, meron din tayong mga iba't ibang uniformed personnel na galing sa national government na tutulong din naman sa atin, medical, logistics, and so on and so forth. And do we expect more? Well, alam nyo, kung nasa Reno, maraming surprises lagi. So, we always expect it's growing, continue to grow, and it may surpass. It may and it may not surpass, but the volume of that millions of devotees definitely will be highly expected by your city government and the church. Any additional? Okay, may question pa po. Jermaine. Bago ko makalimutan na kanina kasi na napansin ninyo, no, although talagang ang drone ngayon mabilis na nabibili or accessible, no. Yun nga ipinapiso yun na hanggat maaari ayaan na natin PNP. Now, the challenge is paano kami magkakaroon kung kami sa media ng aerial shot, no? Meron naman din ng lungsod ng Maynila. I'm going to direct today, Director Arnel Angeles, for you to access our command center in MDRRMO, Manila City, so that you will have aerial view, live feed, and pictures, aerial pictures of the event. Para naman hindi na kayo, baka kasi hingan kayo ng desk ng ganong shot. So at least you will have a copy of those shots that needed. And in fact, I will direct Director Arnel Angeles later after this is pwede kayong tumusok sa amin. So to the network, radio, television, o pwede niyong tusukan yung sistema namin at papayagan namin kayo. That goes to the network and radio.
Okay, maraming salamat, Mayor. At any questions? May mga pahabol pa po tayo. Magandang Mamaya hapon hindi po. natin napipili. May magandang hapon po. Manny Vargas ng DCWB. Expected po sa araw ng translasyon, magpapatay po ng signal sa cellphone. Ano po ang mensahe ninyo? Paalala po, lalo na po sa mga negosyante. Siyempre, hindi po mapipili kung ano po yung facility na maapektuhan at maaari po mangailangan ng technology. Paalala po sa lahat, mula sa ospital, sa iba po may mga mahalagang aktibidad sa naturang araw po. Salamat. Well, we don't want to send those type of action plan going to be done by our security force. No? But based on our experience, year on year, may nangyayari minsan nawawala ng signal. So, one, bring extra charger so that yung inyong mga telepono ay kung hinahanap kayo ng inyong mga pamilya, at least you will have a chance to call or text them, update them kung nasaan kayo sa Maynila at the time. Maybe kasama kayo sa translasyon or maybe nasa gate-to-gate lang kayo. But yes, just be aware of your situation and inform your loved ones na kayo ay nandito sa kapistahan. Okay, thank you, GMA. Next question. Meron po bang katanungan pa from other media? Okay, go ahead. And also po from the choir. Ay, sandali. Hindi po in-acknowledge natin. Next ka, sir, ha? In-acknowledge natin yung isang media. Okay. Raise your hands muna, then we will acknowledge, pwede po mag, Next po ikaw, sir. Sir, sige, go ahead. Lapit ka na sa microphone, sir. Bawal ba yung traffic? O dinilis na rin? Dito, sir. Bukas pa rin po ang ating pahalik, pero kagaya ng sinabi po natin, kailangan po tayong mag-ingat. So kailangan nating gumamit ng mga hand sanitizer, kailangan maglinis ng ating mga kamay, at kung sakaling tayo may mga nararamdaman na, ay huwag na tayong tumuloy sa mga activity area dahil ito ay mapanganib. Pero hindi po natin pinuputol yung taunang pahalik sa Quirino Grandstand. Tuloy-tuloy pa rin po ito, kaya lang ang ating panawagan, iba yung pag-iingat. Okay, may listahan na po tayo ng mga magtatanong. At sa mga gusto pa magtanong, magpadista na kayo dito. Ano? Okay, sunod natin mula sa GMA 7, si Christian Bahet. Si Eric. Oh, sige. Sorry. Earlier, sir, may reminder na kung may flu symptoms, huwag na muna sumama. Can you expound on that, sir? Tapos, yun dun ba, hindi ba, sir, talaga siya pwede sumama? Pwede ba mag-mask na lang, mag-alcohol? Will you encourage also pala wearing mask dun sa iba, sir? Yung sinabi natin, kung may mga sintomas ng nararamdaman, ang sinasabi natin, it's discouraged for the reason na baka makahawa. Pero ang tunay nakakaalam niyan, ay yung may taong nararamdaman. Diba? Alam mo ang iyong body system. Kung alam mo na ito ay mapanganib na para sa iyo, definitely you have to take in consideration the common good of all. So meron din naman tayong mga stations, meron tayong mga Red Cross, mga volunteers from different medical team. Pwede po muna kayong magpakonsulta para magkaroon kayo ng mga expert advices, no? But definitely, kahit na nag-iingat pa nga rin nga, kahit nagkakaroon tayo ng face mask, paano kapag ikaw ay pumasok na sa isang masikip, no? Mainit. Paano kung nag-aggravate ang sitwasyon mo? So, we are not, hindi na natin nakukonsider yung common good ng lahat. Kaya ang panawagan namin, kung sakali, no? Na may kayong nararamdaman na ganito,
Meron tayo sa mga paligid natin na mga units or areas, medical team, pwede kayong magpa-consult, at sa sarili na rin ng mga deboto. Kung alam nyo ito ay magiging mapanganib para sa kabutihan ng lahat, pwede na lang po tayong mag-monitor through our social media networks. Okay, thank you so much. A little about technical naman ang question ni Christian Bayat ng GMA Sere. Magandang hapon po. Para po kay Mayor at saka kay Kuya Alex po. Kay Mayor po, for clarification lang po, tungkol dun sa out na mga aerial shot, pwede po ba yun yung nakababad kami? Or to out? Kasi naka-online kami ng dire-diretso po ng coverage. We have available cameras all over the city, and the command center is located in City Hall. You can send your technical people. That goes to ABS, GMA, TV5, all network. Para naman na meron kayong magandang visual of the said areas. So generally, based on my experience, well covered yung linya. Well covered yung linya niya. So kung meron mga blind corner, very minimal. But generally, you'll see the entire street at medyo mataas naman yung shot. Kung magdo-drone kami, we will coordinate with the PNP and we'll give you and send you also a copy of that drone because the City of Manila has its own drone also. Ginagamit namin. Pero just a matter of following the same rule, we, as much as we can, we refrain from using our own drone. I would rather have the PNP's drone to be utilized para less confusion on that particular day. But then again, kapag nakapag-coordinate naman, magagamit. Saka, pwede kayo. At if there is one good thing about this we are talking right now, is pagkayari ko dito, nasabihan ko na si Arnel para sa mga request ng lahat ng stasyon. Thank you po. Kay Kuya Alex po, magkakaroon po ba tayo ng limit na para sa ID pa rin at sa RPAS? Kagaya po ng ating nakasanayan, maglalabas po ang media form ng ating simbahan ng mga gate pass ng mga ID sa proseso. Kaya po ang pakiusap natin dyan, sana ay maaga ninyong masumite yung mga pangalan ho ng mga technical personnel na inyong isasama. Actually, kung nagtataka ko kayo bakit natin pinaaga to, para ho mas mapaaga rin naman nating magawa ang mga dapat nating ayusin, para ho kung may mga makita tayong problema sa proseso ay magawan pa natin ng solusyon na mas mahabang panahon. Thank you po. Thank you, Mayor. Okay. Thank you po, In connection din kuya dun sa IDs for coverage sa translasyon. Mamaya, after the press con, pwede kayo lumapit. Isa-isa lang po, huwag yung pagkaguluhan po. Yung ating staff, nandyan po sa may pintuan. So, nandyan po yung media form, accredited form, na pwede nyo i-fill up. I-xerox nyo muna po sa inyong opisina. Isang kopya po bawat isang network. Then, kung ilan po i-accredit na media na ililista nyo, isibigay nyo lang po sa staff natin dyan sa Radyo Veritas at dyan po sa may pintuan. So, pwede pa kayong mag-fill up po dyan. Yes, sir. Thank you. May pahabol na po ako kay Kuya Alex. Kailan po yung pwedeng mag-set up? Kirino at saka kaya po. Thank you po. Yung sa Luneta, once na matapos yung regular na New Year event doon, pinapayagan naman na tayo ni Director Romero na para makapag-set up. Siguro mag-usap na lang tayo sa proseso kung kailan. Yun yung sa Plaza Miranda, matapos nung ating replica blessing, ay pwede na ho kayong magsimulang mag-set up. Thank you po. Thank you. Thank you so much, Christian. At wala naman sa RMN, si Jairus.
kay Father Robert ka, kay Sir Alex po. So expected po ba natin ngayon na hindi naabutin ng madaling araw yung mga translation po kasi may mga upgrade na sandas kaya yung mga Manibela na po. Tsaka dahil na rin po sa pakipit sa pagsapa ng mga devoto. Alam niyo po, taon-taon na tatanong yan yung oras, kung magiging maiksi na po ba, kung magiging maayos. Ito po yung pangunahing layunin nating lahat. Kaya nga rin po tayo nagkakaroon ng mga media briefing para tulungan po kami sa information dissemination. Ayan po yung target natin. Sa lalong madaling panahon, maibalik ang Nazareno dito sa simbahan ng Quiapo. Pero minsan, kahit anong paghahanda natin, hindi natin makontrol because of the external factors. Kagaya ng mga taong pupunta, mga deboto na bagaman tayo ay taong-taong nananawagan na huwag sumampa, patuloy pa rin sumasampa, ito yung nagiging balakid sa pagtagal. Ito yung mga bagay na hindi na natin nakokontrol kapag tayo ay nandun na mismo sa araw ng traslasyon. Kaya nga, malaki ang inyong maitutulong ang ating mga media partners upang sabihin sa mga deboto na ang tunay na pagsasagawa ng ating debosyon ay hindi makikita sa pagsampa, kung hindi sa pagpapaubaya na ang iaangat natin ay sa Jesus Nazareno at hindi ang ating sarili o mga katawan. Bakit lagi namin sinasabi? Kasi taon-taon, hindi naman lahat ng tao umaatin ng traslasyon. Yung iba, marami matatanda, mga bata, may sakit, gustong makita ang pagdaan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Paano kung puro tao ang umiilalim at tumataob na sa Nazareno? Hindi nakikita ng mga matanda at may sakit ang mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya nga kung ang bawat isa ay magtutulungan at susunod sa mga alituntunin ng simbahan, makakasiguro po tayo magiging mas mabilis. Dahil ito po ang pangunahing layunin ng bawat isa sa atin. Hindi lang mabilis, kung hindi maging ligtas sa bawat isa. Technical, pinaayos natin tuwi-tuwi ng andas para mas maging magaan at maayos ang ating pangangasiwa ng posisyon. Yung pong transformation ito mula dun sa 3, ginawa nating 4 na gulong, sa amin pong pag-aaral ay makakatulong para mas maging magaang na itula o isalya ang ating andas. Maaari rin maging dahilan yan para bumilis ang ating posisyon. Pero may mga kinukonsidera tayo para hindi natin talaga pabilisin ang daloy ng andas. Pag tayo ay tumatawid ng tulay, talaga pinipigilan natin ang pagtakbo ng andas na huwag dumausdos pababa ng tulay. Talaga as much as possible, talagang bawat sentimetro lamang ang ginagalaw natin yan. Dahil ang pangunahing konsiderasyon natin yan ay yung seguridad ng mga nasa harap ng mga kapwa natin deboto. Sa mga panahon may mga stampede, may mga natutumba sa harapan ng andas. Talaga pinatitigil natin ang pag-usad ng andas para matulungan muna yung mga nasasaktan sa harapan na makatayo. And sa proseso ang ultimong layunin natin dito ay hindi naman bilangin o sukatin yung bilis o tagal ng buong prosesyon. Ang mas importante sana dito na ating pinagtutulong-tulungan ay kung paano matitiyak natin na ang buong pagdiriwang, ang buong prosesyon ay magiging ligtas at wala tayong masasaktan. Kahit abutin tayo ng 24 oras dito, ang pinaka-importante sana mairaos natin ang pagdiriwang ng banal, ligtas, at maayos. Okay, maraming salamat. At isunod po natin mula sa DZMM, si Bert. Bert Dizon po from DZMM. Ask ko lang po si Sir Alex. Nabanggit po natin yung modification doon po sa andas. Opo. May any modification po ba tayo doon naman po sa taling gagamitin? Kasi the usual po sa pag-cover namin ng Nazareno, yun po ang laging napuputol kapag nagpo-position. So, may any modification po ba tayong gagawin? Ano na lang po yung paalala natin sa mga, kasi di ba meron pong mga nagpuputol talaga? Ano po ang paalala natin? Opo.
wala na ho ata tayo magagawa. Talagang napuputol to taon-taon. Pero pinapakiusapan ho sana natin yung mga kapwa natin deboto na kinakagat yung ating lubid. Kung nagugutom ho tayo, baka meron namang ihahain si Mayor na pagkain dyan. Yun na lang ang kainin natin. Huwag tayong lupit. No? Pangalawa, kung talaga ho Ginagawa ng membrance Meron nga ako sa bulsa yung lubid mo. kung talaga ho mapuputol, may itinalaga na po tayong mga ihos na may naka-standby na replacement. Kung maputol yun, may pamalit na ho tayo. Meron na rin ng gamit sa ilalim ng andas para ho mabilis na maputol yung pinakaharapan ng lubid. Sana po ay makatulong din itong pagbabagong ginagawa natin, paghanda, kung sakali hong maputol ang lubid. Talaga hong ganun na to, taon-taon yung 2 lubid na puputol. Okay, maraming salamat, Bert Dizon mula sa DZMM. At sunod natin ang ating isa pang magtatanong mula sa Rimate naman, si Joselia Dumendel. Susukat ko lang po kasi kung gaano kalawak ang hirap ko mag-live, kung gaano kalawak po yung sakot ng mga apektuhan ng signal jogging. How I wish I can share you some that type of information. But just for the sake of everyone, I would rather not share such technical information. But rest assured, katulad ng nabanggit ko nga, para naman na kung halimbawa hihingan kayo ng desk ng content, static and moving content, inaalay ko yung MVRRM natin na gawin ninyong extension ng inyong work area or field work area ng magaang, maayos at opisyal ninyong makukuha. In fact, pag kayo'y tumusok doon, based sa karanasan ko sa DCMM, dati noong Vice Mayor ako, at saka sa GMA7, pag tumusok kayo doon mismo sa stasyon ninyo, sa radio station ninyo, nakakakuha ng autodesk lang yan. Ngayon, dati kasi cable pa ngayon autodesk lang. So, these are the things that we are going to open up for your convenience and comfort. And at least generally, medyo maiwasan natin yung isang posibleng gamitin naman pagkakataon ng mga ilang individual. Father, yung pinamaligit sa atin yung crisis ngayon sa bansa, anong paalala o babala sa mga gusto kong yung aming panawagan nga, ang ating layunin ay maging banal, ligtas at maayos ang ating pagdiriwang. So ang panawagan talaga namin ay makipagtulungan at sumunod sa alituntunin ng ating simbahan. Sa mga nangangahas na manggulo, sana wag na po, no? Sapagkat hindi ito makakatulong. Ang panawagan natin dito ay kaligtasan ng lahat. Hindi natin alam kung sino tong mga taong ito, sino yung mga grupong ito, pero mariin nating tinututulan ang anumang bagay na makakasira, makakahadlang, at magbibigay panganib sa ating mga deboto, mananampalataya, at sa bawat isa sa atin. Okay, thank you so much, Father Robert. Siguro last 2 questions, we will accommodate 2 questions. Sino nauna si Sir nauna kanina? Ladies first. Oh, ladies first. Save the best for you. Go ahead. Kay Mayor Isko lang, sir, kasi parang next activity na binanggit
kung tama yung recollection ko, November 25, sir, meron kayong parang kailangan na parang inspection sa Rota. Sir, tanong ko lang kung baka ngayon pa lang meron na kayong parang advice sa mga dadaanan ng mga bahay, sa mga establishment, sir. Baka ngayon pa lang, although magpapasko kasi so kung kuya yung nagtitinda ka, talagang ilalabas mo yung paninda mo. Sorry po. Thank you, sir. Good observation. Yes, usually, pag may mga malalaking activities, a week before, through Manila Public Information Office, tinutulungan na namin yung mga institusyon, whether an organization, or church event, or ay namang malalaking activities, including national government infrastructure project. Yes, a week before, mananawagan kami, halos everyday mananawagan kami, and we're gonna share data, ano yung mga road closure, at alin yung mga pinagbabawal. Now, to be ahead, ito i-announce ko na, dito ko na i-announce ngayon, para makapaggayat at handa na rin yung ating mga naghahanap buhay with regard to your second question. On 7, 8, 9, wala pong papayagan na magtitinda. Lahat ng nasa vicinity ng simbahan ng Quiapo. Ulitin po namin, no? As you can see, when you go down, there are non-negotiable and tolerable areas allowed and not allowed na makapaghanap buhay yung mga kababayan natin. Dito sa baba, meron dyan, Evangelista, Villalobos, no? Pero non-negotiable ang Carriedo. Anything perpendicular to that, pinapayagan naman natin as long as may madadaanan ng tao. But, very specific, itong kapistahan. Sanay naman na sila sa akin na pag nag-aalkalde tayo na may particular na araw sa Quiapo, pagkapistahan ng Quiapo, na talagang kailangan nilang itiklop lamesa. Kung tawagan namin sa kalsada, tiklop lamesa muna tayo. So, 7, 8, and 9. Tatlong araw. Para naman na sa ganoon, yung makapaganda rin ang lungsod, makapaglinis, kung mayroon pandumi, yung alinsangan, maging maaliwalas yung lugar. Buong area. Ulitin natin, buong area. Ngayon naman, siyempre, may tinatawag tayo mga sniper, na vendor. Usually yan, tumitira yan sa Loton, sa Calaw, sa Top Avenue. Hindi, okay naman. Alam mo, minsan nag-aharimunan lang naman yung ating mga kababayan. But as much as we can, ang pakisuyo namin, una, huwag na kayong sumabay sa daraanan. Kasi baka masira lang yung hanap buhay. Two, very specific ito, no? I hope, huwag po kayong magtitinda ng bagay na gagamit ng may mga matutulis na gamit. Katulad ng stick. Yan. Kasi marami sa mga deboto natin nakapaa. At based on past data, historical data, with regard to our patient during the course of these activities, marami talaga sugat sa paang inaabot dahil natusok ng stick. So, halimbawa, nag-aharimunan kayo sa Top Avenue, talaga namang pupuntahan kayo ng tao pag nagutom ang utaw. No? Talaga namang may bibili ng tubig. Hanggat maaari, wag yung gamit niyo. Pangalawa, ang DPS will be everywhere. Yung may nakasunod lagi yan. Kaya kung makikita ninyo, pagka habang nagka-translasyon, ang nasa likod, pamahalaan. Yun yung naglilinis para for the general public, pagka alis ng translasyon sa particular area, madadaanan kagad siya, hindi na mabibiti. So, hanggat maaari sa mga dadako
dito sa lungsod at mga taga-lungsod ng Manila. Huwag po natin ibato ng ibato ang mga pinaggamitan nating ng ating pinagkainan. Ilagay ninyo sa mga tamang sisidlan, ilagay niyo sa gilid hanggat maaari. For your own safety and of course for efficiency of cleaning the city of Manila. Ulit po, no? Pasensya na kayo, para kami sirang plaka. Hindi naman kami, nakita nyo ang simbahan, paulit-ulit na nagpapaalala. Wala po, maganda na kayo, magayak na kayo. 7, 8, 9. Wala po. Non-negotiable ang lahat ng kalsada dito sa Quiapo. So, makapaganda kayo ng mas maaga. So that's, I think that's something that ahead of time, inform na yan. Although, makikipag-coordinate na rin ang ating DPS at ang ating hawkers to inform our vendors or what you call hawkers in the vicinity. So yun lamang po. Thank you so much, Mayor. And another last two. O, diba? Another last two. Wala katapusan yung last two natin. Okay, go ahead. Ay, sorry, pero nauna si Kuya Kanto. Diki Sarate po, Radyo Pilipinas. Kay Sir at si Lula. Yung nabanggit nyo kanina, si Father Ata, yung sa Manibela, first time gagamitin. Yun. First time gagamitin, ito ba yung makakatagal sa mahabang prosesyon po? Kakayanin kaya niya, lalo na first time gamitin. Subukan ba ito? Kahit sa... Oo, tsaka ng klase Manibela. Dati ho, ang ginagamit natin ay parang timon ng bangka. No? Ngayon ho, ito ay gagamit ng Manibela. Sa experience ho ng gumagawa nito, yung saraw, tingin nila mas matibay yung ating chassis system at yung maneuvering ng andas ngayon sa paggamit ng Manibela. Although hindi pa ito power steering, no? Power steering pa ho ito, no? And hopefully minsan natanong ni Father James, darating kaya ang panahon na fully automated o power steering na yung ating andas. Hopefully, dahil nga ito ay work in progress, sana makakuha tayo ng mga bagong teknolohiya para mas maging maayos ito. Pero we expect na mas makakatulong po ito. Kaya naman po makasurvive ng bagong pagka-adjust sa Manibela sa habawan ng Kristo. At saka wag nang rin po sana kung pagka-agree ang pagkakinisip sa Manibela. Actually, yun pong Manibela, kuya, hindi naman siya talaga ang gabay ng andas. Palaging yung tao pa rin sumasalya ng andas. Magugulat kayo kung nakita ninyo yung tinanggal namin isang gulong sa harapan. Putput talaga to, nakadikit na sa bakal. Mangyari, kahit na nakatagilid na yung gulong, na isasalya pa rin ito ng paabante. Kaya ho, yung Manibela na to ay para lamang tumulong na huwag tayong laging mabalahaw sa mga bangketa ng kalsada. Yun lang ho ang silbi nito. Hindi ho ito talaga para igiya ang buong andas. Ito ho ay pangtulong lamang sa paggiya. Tao pa rin ho, ang ating mga Diyos, ang ating mga balangay, ang ating mga deboto, ang ating mga mamamasan, ang tunay na nagdedirihe ng ating andas. Maraming salamat po. Thank you so much. Okay. Sige, Kuya. Ikaw muna, sige. Siya na yung makasama kayo. Okay. Good afternoon po. Felix de los Reyes po from Technical ABS po. Kay Mayor po. Mayor, tanong lang po sana namin for the MPRMO, yung sa footage po. Kailan po kaya kami pwedeng mag-ocular or kailan din po kami pwedeng mag-set up? Pwede naman. Kasi alam ko, gusto rin yung makita yung nangyayari sa Luneta ngayon. Pero ganito lamang, no? Busy-busy lang si Director Arnel Angeles ngayon for the past 2 days.
Pero I think within the week, no, I will advise him. After this, I'll call him to allow you guys your technical na makapasok at maka-access sa video. Follow-up lang. Sure. Follow-up lang po, Mayor. Pwede po ba mag-live dun sa area? Pwede. Pwede. Kaya kasi nga, ayaw ko malimit yung vista ninyo for purposes of reporting because it's very crucial for the church and the city government na maimpormahan ng real time yung ating mga kababayan. Kasi iba dyan, nanonood muna ng TV, nag-aantabay muna, saan na babanda? Nag-aantabay yan, saka sila dadako. Meron silang mga ganon. So, it's very crucial ang participation ng media in real-time updating na kung ano ang sitwasyon ng translation. Okay, thank you so much sa ating pong mga friends dito po na nagpunta na ating mga kaibigan ng media. Thank you so much po sa pagpunta niyo sa ating press conference. And sa pagkakataon ito, inisip po natin ang closing message po, closing remarks mula po kay Father J. Ticuana ng ating po rector and parish priest ng Quiapo Church, and also mamaya yung blessing po sa ating mga media para sa ating coverage. Matsala, your sorry, on a lighter note po, no? Una, maraming salamat sa pagbabalik ng ating ating hermano. Ayan, hermano. Sanay na po si Mayor. Ako po ay ikasyam na buwan ko pa lamang po dito sa Quiapo. This will be my first Nazareno 2026 Fiesta. At actually, I try my best to listen dahil I'm learning a lot from you. Although for the past several weeks po, I was able to meet a lot of people in the local government po ng Manila, and to my surprise, ay na-overwhelm ako dahil sobra pala, no? To the region, to the national, nakaapak tuloy ako ng Malacanang because of mahal na doon sa Nazareno. Maraming salamat po, nakaapak ko ng Malacanang. It is considered pala a national security event. Kasi ng aking mga previous assignment po ng mga parokya, pag naghahanda po kami sa piyesta, ang kausap ko lang po ay mga barangay captain. Ngayon ay the mayor of the city and the national, from the uniformed personnel, Department of Health, to the intelligence community, ang dami ko po nakilala. And I'm just overwhelmed na talagang the devotion sa ating mahal na pong Jesus Nazareno has reached this point, this level. Ang ating panalangin lamang ay hindi tayo matigil sa debosyon, kagaya ng tatlong salita, debosyon, translasyon, mission. Yun lang naman po talaga, no? That after each celebration, meron tayong tangay-tangay na hangaring maglingkod sa kapwa at tingnan at harapin ang pangailangan lalo na ng mas mahihirap. No? Everything here will be in vain if this will not bring us to a position of a servant. If this translation, fiesta, will not trigger in us a drive or a zeal for service or mission, I don't think mahal na po Jesus Nazareno will be that satisfied. We are all called to servanthood. We are all called to reach out to each other, to take care of each other, especially nowadays at this time po. So, devotion is just the first. It's just the first level. It's not enough that we start as a devotee, we end up just as a devotee. We have to go to a period of translation, no? Yung proseso ng pag-aalam, pagkilala, pagkilatis, pagtuklas, hanggang dumating tayo sa level na nandun ka na. You're in public service, you're already doing things that you don't ordinarily do for others. Yung mission, yun po ang ating gustong mangyari dito. Why we are trying our best. We're investing so much time. People, talagang we are, nag-istorba namin yung maraming tao po, no? To the national level.
all of this, iniaalay nito mga kausap namin sa mahal na pong Jesus Nazareno para lamang po ang mga debotong milyong-milyon dumating sa punto na ang debosyon nila tutuloy sa misyon. And if you can imagine, if the Filipino people will have that spirit of mission and service, masarap maging Pilipino. Masaya sa Pilipinas. And, Father Jonathan reminded me, kung may mga narinig tayo kaninang mga restrictions, there are naman options. No? Hindi naman natin pinagbabawal and then that's it, that's all. Hindi, may options naman. So kung sinasabi po natin wag tayong sumampa, dapat ay sumamba, pwede naman po yung panyo, hindi pa natin na-addition sa mga nasa mga grassroots community, no? Doon po yung mga ihos by the side of the Nazareno. They will make it sure na makikita ang Nazareno, hindi nila tatakpan yan. Iitsan nyo lang sa kanila, ipapahit po yan, ibabalik sa inyo. Yan po, pwede po yan. Yung sa likod po, no, the last part ng cruise, pwede po doon. Pero wag na lang po tayo siguro talagang sumampa. Kahit pagbaba ninyo, siguradong may masasaktan po. Ano po? Hindi rin gusto ng Panginoon na nakaabot ka nga, nakaakyat ka nga, tapos may nasaktan naman, bumaba ka. I don't think God will be happy to see people getting hurt because of the procession. No? Para sa Panginoon, mas mahalaga pa rin yung kapakanan, yung kaligtasan ng bawat isa. The more na makita ang Nazareno, if this will take 22 hours, if this will take 24 hours, as long ang mahal na pong Nazareno nakikita ng lahat, that's okay. Pero kung 18 hours, 10 hours, lahat naman nakatakip naman ng mga katawan natin, nakaharang dun sa Nazareno. I heard, Mayor, one story na nandun lang siya sa sidewalk because he was too weak para lumapit. Nakita lang niya, dumaan yung mahal na pong Nazareno. According to him, he felt that instant healing. So imagine how important na talaga maitaas ang Jesus Nazareno. Na hindi natin itatakpan at tayo magmumukhang bida. Ay yung kabilin-bilinan ko po yan sa mga ihos. Ano po? Hindi tayo ang bida. The more na maging bida ang Panginoong Jesus Nazareno, the more na pagpapalain tayo at ang ating mga pamilya at ang ating bayan. Pero pag ating sa tatakpan, ang mauuna dyan, ego, pride, aatras tayo. We don't want that to happen. Ano pa? May ilang daang taon na po ang ating tradisyon ng translation. I think this is the time for us to deepen our devotion, to level up our understanding of this devotion po. Ano po? Again, maraming salamat po. Kagalang-galang alkalde po ng Maynila, ang ating mahal na mayor. Of course, sa mga nakasama po na, andito yata si Kuya Bong, si Alex, nandiyan si Director Rafi ng Hoppers. Wow, ang dami ko na nakilala. Sobra. And I'm happy to see all of you, your faces. Thank you po for taking part and being one with us in Catholic Church para po maiparating natin ang debosyon sa mas marami pong mga Pilipino. And we just really hope that every Nazareno will raise the consciousness of the Filipino people na ang debosyon, ang pagiging mabuting Katoliko ay pagiging mabuting Pilipino. Yun po yun. Hindi na nahahati yun. Sinabi ni Bishop June before he left for Bataan. Ang sabi niya, ang mabuting Katoliko ay pagiging mabuting Pilipino. If you are a good Catholic but you are not a good Filipino, I don't think that's enough. Hindi po, hindi ganun yon. If you go to the scriptures, nagpapamili na ako, no? Kung babalikan po natin ang banal na kasulatan from the Old Testament, ang laging dasal, panawagan ng mga propeta, alam niyo po kung ano? Para sa bayan. Para sa bayan. Until mag-New Testament. Are you familiar with Magnificat, yung awit ni Maria? Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Tingnan niyo po ang letra na iyon. Yung mga letrang dinadasal, inaawit ng mahal na Birheng Maria, hindi para sa kanya, kundi para sa bayan ng Israel. Ang faith po natin, the Christian faith, is founded in the charity and concern for the country. Yun po talaga. Kaya kung pupunta tayo deboto doon, ang daladalang natin, yung sarili nating kahilingan, I don't think you have reached a certain level of maturity. Ang totoo po talaga, if we are to look into the scriptures, deeper into it, ang tunay pong pananampalatayang Katoliko ay pagmamahal sa bayan. Pagmamahal sa bayan.
sa kapwa, to our country. Yan po. So maraming salamat po again sa inyo lahat. Pagpalain po kayong lahat ng ating mahal na pong Jesús Nazareno. Thank you so much. Yan po si Reverend Father